Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan papalakpakan natin yung Panginoon. Amen. Sobrang pasasalamat yung nararamdaman natin sa mga oras na ito kasi mula po kaninang umaga, bumubuhos yung pagpapala ng Panginoon. Because of the testimonies na naririnig natin, lalong-lalo na po doon sa mga kabataan natin. Kaya, good morning po muli sa inyong lahat. And doon sa mga kapatid namin na nanonood online, kung kayo po ay na-bless, you can share your testimonies doon sa ating Hope Bataan page. You can message it. At alam namin na sa lahat ng naririnig ninyo na mga testimony, kayo din nabuhayan. Gusto nyo rin na maramdaman yung presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Grabe ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Mula kaninang umaga, as naririnig natin yung bawat testimony ng mga kabataan, maraming salamat sa Diyos. Sobrang pasasalamat sa Diyos na nagkaroon ng youth camp. Dahil doon, lahat ng mga kabataan na move. Binigyan ng presensya ng Panginoon. Nakanaig nila yung Panginoon. Even as sa mga adult, yung everyday na ginagawa ng Panginoon sa atin, yung pagising pa lang natin, sobrang pasasalamat na yun sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong umagang ito, I will share to you that there is power in gratitude. Amen? Ano nga ba yung gratitude? Gratitude rhymes with the word attitude. Gratitude, attitude. Attitude is an action word. Comes from the Latin word gratus, which means thankful, pleasing. A strong feeling of appreciation to someone or something for what the person has done to help you. And that is Jesus. Diba? Lahat po tayo na nagagalak. Sobrang yung gratitude natin with the heart sa mga testimonies, sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Sobrang yung pasasalamat natin sa Kanya ay tunay na walang hanggan dahil meron tayong Diyos na buhay. Amen? Amen. So, sabi nga po, no, sa 1 Chronicles chapter 16, verse 34, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Amen. Kaya nga po, there is power in gratitude. Na every time na magpapasalamat tayo, naririnig ng Panginoon yung bawat pasasalamat na yon, yung nanggagaling sa puso natin. Kaya sabi niya dyan, His love endures forever. Minamahal tayo ng Panginoon kapag tayo ay marunong magpasalamat sa lahat ng ibinibigay niya. Amen? Sabi pa niya dyan sa Psalm chapter 9, verse 1, I will give thanks to the Lord with all my heart, and I will tell all His wonderful deeds. Amen. Di ba kanina, when we heard those testimonies, we are proclaiming that we have Lord in our life. Meron tayong Panginoon na talaga namang nagbibigay ng lahat na sukdulang biyaya, sukdulang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Di po ba? Amen. Di ba kayo nagagalak? Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya today po, lagi nating unahin yung pasasalamat sa Panginoon. Amen. Let's always give thanks in every ways, in everything, for the Lord. Bakit po? Kasi lahat ng meron tayo, lahat ng biyaya na to, galing po sa Kanya. Amen? So, ngayon po, gratitude. There is power in gratitude. I'll bring you na po sa first point. Gratitude help us to glorify God. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians, ikalawang Korinto, chapter 4, verse 15, ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti, para lalo pang dumami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos. At habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami rin ang nagpapasalamat sa Kanya. At dahil dito, ay mapupuri siya.
Amen. Totoo naman po, di ba? The reason why we have the gratitude heart is we have to glorify the Lord. Yung binabalik natin yung papuri sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. Kahit na minsan may mga flows tayo or may mga nararanasan tayong mga pagsubok, no? Ang Panginoon, hindi yan nagbabago sa bawat isa sa atin. Di ba sabi nga kanina, si Yahweh ang ating Diyos. Hindi nagbabago. Papuri kay Yahweh. Amen? Sobrang ano po, no? Kanina kasing nagwa-worship, sobrang galak talaga ng puso ko. Alam ko lahat po kayo, merong mga testimony sa buhay na sobrang nagpapasalamat. Kaya yung pagbabalik natin sa Panginoon, naniniwala po ako na God hears each and every one of us. Bago po ako mag-preach, or every time po na mag-preach ako, testimony ko lang po, nagkakasakit yung anak ko. Nasasabi ko palagi yun kay Pastor, kay Ate Chowyen, Kuya, may sakit yung anak ko. Parang nagiging lagi kasi na parang ginagamit siya ni Taning para hindi ako mag-serve kay Lord. Pero, praise the Lord, kaya pala gratitude, have a gratitude heart, sabi niya sa akin. Itong buong week na to, hindi po nagkasakit yung anak ko. Kaya sobrang praise the Lord. Sa akin, maaaring maliit na bagay sa inyo, pero para sa akin po, napakalaki. Yun pong makita ko na kasama ko pa siyang nagpe-praise, nagwo-worship. Sabi ko, kailangan pala talagang yung pagpasasalamat natin is buong puso. Amen. Gratitude with the heart. Amen? Napakabuti po ng Panginoon, di po ba? Amen. No, kaya doon sa mga nag-youth camp, ang dami rin po naming mga nakita, no? Yung long patience. Meron akong nakitang isang grupo sa yung tribe nila na parang sila na yung nahuli doon during po sa lutuan session nila na kailangan sila yung magluluto ng dinner nila. Napansin ko yung isang tribe na sila na lang talaga yung walang apoy. Lahat na nagluluto sila. Tapos sabi nung mga kasama niya, sa leader nila, ayaw mag-apoy. Paano ba yan? Hindi tayo kakain. Sabi nila. Tapos, sabi nung leader nila, okay lang yan. Lord, sabi niya, we praise you, we glorify you, makakaluto kami. Sabi niya ganon. Parang natuwa talaga ako doon sa patience niya na kahit na hipan niya ng hipan, ayaw pa rin. Pero alam niyo po yung sobrang patience niya, ibinigay ng Panginoon. Akalain mo, pangalawa pa silang nakaluto. Kaya, sobrang the Lord is with you. The Lord is with us always. Kapag tumawag tayo sa Kanya ng may pasasalamat. Sabi nga niya, thank you Lord. Makakaluto din kami, makakakain din kami. Kaya binigay yun ng Panginoon kasi nakita niya yung puso niya. Amen? Amen. So second point, gratitude will bring us peace. Amen. Sabay-sabay po nating basahin, Filipos chapter 4, verse 6-7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Salamat sa Diyos. Amen. Diba po? Sabi diyan, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Huwag kayong mag-alinlangan. Huwag tayong mag-worry. Tanggalin natin yung mga doubts and fears natin because we have a sovereign God. Amen? Sa mga nanay, huwag po tayong masyadong ma-stress sa mga anak natin. Instead, ilapit natin sa Panginoon. Yung sinabi ni Pastor kanina, di ba? Ipagdasal natin yung mga anak natin. Yung mga hindi natin alam na may mga problema pala sila na pinagdadaanan.
tayo, sobrang stress pa tayo dahil hindi sila nakikinig sa atin. So, ilapit natin yun. Huwag tayong mag-alala dahil kapag nanalangin tayo ng may pasasalamat sa Panginoon, didinggin niya yung bawat panalangin natin. Amen? And sabi nga dyan, gratitude will bring us peace. Siyempre, pag wala kang stress, wala kang wrinkles. Amen? Pag wala kang stress, masaya yung puso mo. Nakikita yung aliwalas ng mukha mo. O, gusto niya po ba yun? O, pakitingin po yung mga katabi ninyo, baka marami ng wrinkles. Praise the Lord. Amen. Diba? Sumobra daw may mga sumobra bang wrinkles? Sobrang stress? Count your blessings, not your worries, sabi nga. Dahil meron tayong Diyos na buhay. Amen? Amen. So, alam ko na lagi na lang pinapaalala sa atin ng paulit-ulit. Kasi minsan nga makulit tayong mga tao. Kaya, sige, God, nagbibigay sa atin ng mga tao para i-remind tayo doon sa mga worries natin na yon na nandyan lang siya. God is with us. He is always with us. Sabi nga, di ba, hindi nagbabago. Di ba kayo nagagalak na yung Panginoon kahit na ilang flaws or ilang mistakes magagawa natin sa Kanya, as long as we have a repentant heart at tinatalikuran natin yon, di ba? Pinagkakalob ng Panginoon yung forgiveness niya sa atin. Di ba? Napakabuti niya. Amen. Amen. So third point, gratitude will bring us contentment that leads to joy. Amen. Sabi po sa unang Timoteo chapter 6 verse 6 to 7. Sabay-sabay po tayo. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Amen. O, diba? Wala tayong madadala dito. Kahit ilang, sabi nga, kahit ilang gold meron ka dyan. Kahit ilang mga sapatos meron ka dyan. Naku, may iwan lahat yan. Diba? Pamigay mo na ginto mo. Ipamigay na daw natin. Let's share the blessing to one another. Diba? Kasi kapag kontento tayo sa buhay natin, diba masaya? Na parang kapag ramdam natin na kapag meron na tayong lahat, kasi meron tayong Panginoon. True happiness is found only in Jesus. Amen. And dun sa happiness na yun, nagiging kontento tayo. Dun sa pagmamahal na binibigay niya. Minsan po kasi, meron mga tao na hindi talaga kontento sa buhay. Meron ng isang kwintas, bibili pa ulit ng isang kwintas. Mga ganong bagay. May sapatos na, dadagdagat pa. Sabi nga, may Nike ka na, may Adidas ka pa. Ay, bibili ka pa ng Converse. Diba? Hindi ko po sinasabing ako po yun. It's just that, praise the Lord, kasi nakikita ko po kung yung pagkilos niya sa buhay ko kapag ibinabalik ko po yung papuri sa Kanya. Amen. Hindi naman po masama na maghangad tayo nung medyo maghangad tayo ng, hindi naman sobra-sobra. Medyo lang, konti lang. Pero ibalik pa rin natin yung kapurihan sa Panginoon. Amen. Kasi lahat ng yun, galing po sa Kanya. Amen? Huwag natin kakalimutan na yung mga bagay na naibibigay ng Panginoon sa atin, even the smallest, kahit na yung bigyan ka lang ng ulam ng kapitbahay mo. Diba? Yung pagpapasalamat, lagi sa Panginoon nauuna. Kasi gumagamit siya ng tao. Amen. Amen? Amen. Sabi dito, when you are contented, the overflowing of gratitude is a joy. Amen. Kapag may gratitude heart ka, marunong ka na magpasalamat sa Panginoon, yung gratitude na as in yung talagang lumuluhod ka, umiiyak ka sa pasasalamat sa Panginoon dahil alam mong mahal ka niya. Sabi nga ni Ate Jewel kanina, di ba? Para kung may tatay, sabi niya gano'n. Naramdaman niya na may tatay siya kahit wala na yung physical father, biological father niya. Pero as
inalaw niya si Holy Spirit na maramdaman niya. Sabi niya kanina, naramdaman ko po na may tatay ako. Amen. Di ba napakabuti po ng Panginoon? Amen. Kahit sino po sa atin, kapag may mga pinagdadaanan tayo, di ba? Pagka nandyan yung Panginoon, ay may tatay pala ako. So yung contentment natin sa buhay, alam nating may Diyos tayo sa puso, it will bring joy sa bawat isa sa atin. Yung nararamdaman nating kagalakan, sabi nga po. Amen? Kaya, be contented on what we have because we've got everything. His grace is sufficient, sabi nga Amen. po. Kaya, maging kontento po tayo doon sa mga bagay na ibinibigay. Kasi minsan, baka po sa sobrang pagnanais nating makamit yung mga bagay na sobra-sobra, makagawa pa tayo ng hindi maganda. Yes. Di ba? So, let's always give thanks to the Lord for His love endures forever. Amen. Amen. So, yung fourth natin is gratitude help us to see God. Amen. Sabay-sabay po tayo. Santiago, chapter 1, verses 16 to 17. Kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Gratitude help us to see God. Di ba po kanina yung mga testimony na naririnig natin? Ay, grabe si Lord. Grabing mag-move si Lord sa buhay ng batang ito, ng taong ito. So nakikita nila, doon sa mga nakakakita, ano po yung nararamdaman ninyo? Di ba gusto nyo rin? Amen. Gusto nyo rin yung ganong presence na binigay ng Lord kay Ate Jewel? Yes. Di ba? Sobrang napakabuti ng Panginoon. Alam nyo po yun, yung hindi ko minsan ma-explain kung gaano kabuti yung Panginoon. Parang talagang gusto mo na lang lumuhod na, Lord, thank you. Binabalik ko lahat sa'yo. Kasi, I am nothing without you. Yes. Aminin po natin na kailangan natin ng Panginoon. Tayong lahat, kailangan po natin siya. Gratitude help us to see God. Kapag nakikita po nila yung Panginoon, pag nakikita po natin yung Panginoon, we share it to others. And that's the love na katulad ng pagmamahal na ibinibigay ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Minahal niya tayo, tinatanggap niya tayo kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, but the Lord is really good to each and every one of us kasi mahal na mahal niya tayo. Mga anak niya tayo and His plans are greater than our plans. Amen? Gratitude help us to see God. Kapag doon sa mga trials natin, iluhod lang natin sa Kanya, lahat yan may solusyon. Bago pa man tayo magka-problema, alam na ng Diyos yan. At alam na din niya kung ano yung solusyon na yon. Yes. Amen. That's why, yung pasasalamat natin sa Kanya, we see how God moves in our lives. Amen? Sabi po niya dyan sa verse 17 sa ESV, every good and perfect gift is from above. Wala tayong dapat ipagmalaki. Yes. Ang dapat lang po nating ipagmalaki, meron tayong Diyos Yes. na nagbibigay ng lahat. Amen. Amen? Wala pong, sabi nga, walang salitang swerte. Walang salitang lucky. Pangalan lang po ni Pastor yun pero sabi nga, blessed siya. So katulad natin, lahat tayo, naniniwala po ba kayo na lahat tayo pinagpala ng Panginoon? Amen. Amen. So yung pagpapala kasi na yun yung mga hindi natin inaasahan na ibibigay pala niya. Through our thanksgiving sa Kanya, yung pagluhod natin sa Kanya ng buong puso natin. 'Di ba? Yun yung binibigay niya, yung mga answered prayers natin. Kanina, ang daming nag-share. Ibig sabihin, answered prayer talaga yung mga ginawa ng Panginoon sa kanila. Kaya, binabalik nila yung kabutihan ng Panginoon. They bring the glory to the Lord. Amen. Amen? No? Yung
Sabi nga, gratitude is a testimony. Yung mga naririnig natin, nagpapasalamat tayo and we acknowledge the Lord na lahat ng ginawa niya para sa ating lahat. Now, we personally claim that God is alive in us. That He lives in us. Amen? Nakikita natin yung goodness ng Panginoon sa buhay natin. We show that contentment and peace come not from what we have, but who we know. Yes. Amen? Lahat yan sa Panginoon galing. Na yung pasasalamat natin sa lahat ng mga natatanggap natin. It may be small or big, di ba? Yung gratitude towards the Lord, kailangan buong puso na ibinibigay natin, binabalik natin sa Kanya yung papuri. Amen? Amen. Sabi nga sa Psalm 105, verse 1, "Give thanks to the Lord and proclaim His greatness. Let the whole world know what He has done." So, syempre, pagka naririnig natin yung mga testimony, di ba, i-share natin sa mga kapatid natin. Amen. Diyan sa mga online, narinig nyo po yung testimony ni Ate Jewel. Kung hindi po ninyo narinig yung kanina, meron po kaming page dyan. You can ask everyone po. Meron po kaming usher na magko-connect sa inyo para marinig nyo rin po. Or you can also visit pala yung yung Hope Bataan page, yung Facebook page natin. Ang daming mga testimony. Ang dami pong mga patunay na ang Diyos ay buhay sa kanilang mga buhay. Amen. Amen? So tell everyone about the amazing things He has done for all of us. Yung pagbabahagi natin ng ating buhay sa kanila, kung paano kumilos at kung paano gumabay yung Panginoon sa atin. No? Let us encourage one another. Kasi pagka lahat tayo nagsishare ng testimony, na ibig sabihin, yung Panginoon kasama natin. Yes. At nararamdaman natin at binabalik natin yung papuri lamang sa Kanya. Amen. Mula po kanina, no, yung sa worship pa lang, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Yung papuri natin at pagsamba natin mula kanina. Kaya, sabi ng Panginoon, gratitude. There is power in gratitude. Patuloy ka lang magpasalamat. Patuloy ka lang na lumakad dun sa katuwiran. Gagabayan kita, sabi ng Panginoon. At sa paggabay ko na yon, magpasalamat ka. In all my ways, sabi ng Panginoon, we should acknowledge His presence. Amen. Dahil, sabi ko nga kanina, wala po tayo ngayon dito kung hindi dahil sa Panginoon. Yes. Amen? Amen. Amen. So, napakabuti talaga ng Panginoon. Alam ko marami pa po kayong ma-share ng mga testimonies ninyo. Kaya, may mga life group leaders po tayo dyan. Youth, adult, young adult, even yung mga kids natin, you can share po sa life group leaders para malaman ng nakararami kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating lahat. Amen? So for our last point, gratitude draws us to God and deepens our faith. Amen. So doon po sa book ni Lucas, chapter 17, verse 15 to 16. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa Kanya. Isa siyang Samaritano. Amen. So kung naalala niyo po yung kwento na ito, dun sa 10 lalaki na may mga sakit sa balat, yung malubhang sakit, no, kung maaalala niyo po yun, habang papunta si Jesus doon sa Jerusalem, dumaan siya doon sa Galilea at Samaria. No? Sinalubong siya nung 10 may mga sakit na ito. Sabi nung mga lalaki doon, sumigaw sila, sabi nila kay Jesus, Panginoon, maawa po kayo sa amin. So nakita ni Lord yun, ni Jesus yun. Pero sabi ni Jesus, pumunta kayo sa mga pari, sabi niya, magpatingin kayo. Tapos habang naglalakad yung 10 lalaki na yun, napansin nila, yung balat nila, lumilinis na. Amen. Amen? Di ba amazing? Yes. Sabi pa ng Lord, nakuha niyo po yung sabi ng Lord, pumunta kayo sa mga pari, magpatingin kayo sa kanila, sabi niya. Ibig sabihin,
ang akala nung 10 lalaki, hindi sila pinagaling ng Panginoon. Pero nung nakita nung isa, ito nga pong isang Samaritano, bumalik siya sa Panginoon, nagpasalamat siya, at kinilala niya ang Panginoon na siya yung Diyos ng tagapagpagaling. Amen. Amen? So, di ba po kapag may mga sakit tayo, may mga nararamdaman tayo, una nating tawagin yung Panginoon. Bago tayo magkonsulta sa doktor, kasi yung best doctor natin is si Lord. Yung pinaka nagbibigay sa atin ng kagalingan, yung Panginoon. Yes. Ginagamit lang niya yung mga doktor para mas gumaling tayo. Pero ang totoo, ang Panginoon po yung nagpapagaling sa lahat ng sakit natin. Amen. Physical man ito, emotional, spiritual, di ba? Financial. Ang Panginoon lang po yung makakagawa ng lahat ng ito. That's why nothing is impossible with the Lord. Kapag meron kang gratitude heart at binabalik mo sa Kanya yung papuri. Amen? Amen. Amen. So, yung presence ng Panginoon, lagi nating hangarin. Lagi nating hingin sa Kanya. Diba? Sabi niya po dyan, a strong feeling of appreciation to someone or something for what the person has done to help you. That is gratitude. Yung nag-uumapaw na pasasalamat. We appreciate, even yung iba nating mga kapatid, di ba? Kapag natulungan tayo, nabigyan tayo ng mga advice, we appreciate them. Yung walang hanggang pasasalamat lang natin sa kanila, sobrang na-appreciate nila yun sa atin. What more si Lord? At ibabalik natin sa Kanya yung papuri. Di po ba? Amen? Amen. Are you blessed? Yeah. Amen. So, bago po tayo mag-end ng ating sermon for today, let's give our gratitude to the Lord full heart, wholeheartedly. Buong puso yung pasasalamat natin sa Kanya. Dahil, sabi nga, wala man tayong ang gusto lang ng Panginoon sa atin is yung puso natin. Yung puso na nagpapasalamat ng wagas sa Kanya. Amen. Because of that, yung pagluhod lang natin sa Kanya, ng buong puso din natin, ng pagpapasalamat natin sa Kanya, naririnig niya lahat yon. Napakabuti ng Panginoon. Kaya, I invite everyone to stand. Ibigay pa natin yung pinakamataas na papuri at pasasalamat natin sa Panginoon with a gratitude heart. Amen.